Ganito palang feel ng ng early church. Grabe. Yung early church, tapos yung host pa lang aga-aga nagigising. Ayun, sino gusto mag-host? Kaya kanina, nung dumating kayo dito, konti pala yung guest natin, napunta ako sa taas kasi tinulog ko. Medyo, alam mo na, pag tayo ay bumabata, no? Ay may mga ganyan na mga moment, 'di ba? Yung mga bata, 'di ba, hindi naman sila predictable. Unpredictable sila sa kanilang mga Ganon na rin to. Yung mga lumalago, no? Lumalago. All right. Wow. Sige, let's look to God in prayer. God, we thank you for this day. Thank you for this first Sunday of May, to which, Lord God, you'll be honored sa aming pagtitipon-tipon na ito. We say that we love you and we thank God because we have you as our righteous and just, Lord, na Panginoon at tagapagligtas namin. We just bless and thank you in Jesus' name. Amen at amen. Wow, so ganito. NJ, ready na ba yan dyan? Yung video? Sige. Kid prospered, ever looked around and wondered, why do those who seem to do wrong live in abundance while the righteous face trials? Let's dive into the wisdom of the Bible to shed light on this age-old question. It's a puzzle that has troubled many hearts. But the scriptures offer us perspective, reminding us that appearances can be deceiving and divine justice operates beyond our understanding. Psalm 73:12. Behold, these are the wicked, always at ease. They increase in riches. The psalmist observed the prosperity of the wicked and felt his heart troubled. Yet, he found peace in understanding that earthly success is temporary and true riches are found in walking with God. A powerful depiction of the parable of the rich man and Lazarus from Luke 16:19-31, highlighting the eternal consequences of earthly choices. Jesus himself told stories that illustrated this truth. The riches of this world offer no guarantee of happiness or eternal peace. True prosperity comes from living a life aligned with God's will, storing up treasures in heaven where moth and rust do not destroy. Seek true riches. So when you feel disheartened by the prosperity of the wicked, remember our journey is not for earthly rewards but for eternal ones. Let's focus on cultivating a heart that pleases God, for in his presence is fullness of joy, and at his right hand pleasures forevermore. Live for what lasts. Drop an amen if you agree, and pass this to someone who needs it. God bless. Wow. Si Pastoral Louie at saka ako, every time na may nakita kaming bahay na malaki, super laki, tapos ang ganda ng pagkagawa, nagjo-joke kami. Sabi namin, may isa na namang drug lord dito na naligaw sa amin. Kung ano lang tawag namin doon. Wala, joke lang namin dalawa yun. Kayo ba napahanga naman sa mga nangyayari sa mga wicked? Bakit sila ay pinagpapala, no? As in, pinagpapala. Okay? Merong isang punto diyan na the principle of God of blessing people. Okay, if you follow it, kahit na hindi ka believer, kahit hindi ka Christian, kapag in-apply mo siya, mangyayari sa'yo. You know why? The unbeliever is the extension of God's people. So, ngayon, pinagpapala, nakita mo materially yung mga tao na hindi naman nagsisimba, hindi naman tumanggap sa Lord, di ba? At tayo mga Kristiyano, nagje-jealous tayo, na para ba't sila Lord, ba't ganun? Tapos sabi natin, sana all. Di ba? Sana all. Okay. Our topic for this month
is justice and righteousness. If there be righteousness, hindi pwedeng walang justice. Magkasama po 'yan sa sa topic natin. And I don't know if yung ating sambahay na iba ay magta-topic ng the same, no? Kung gusto nyo, no, you can get the script from me. I-share ko sa inyo. And then you can do preaching, no? Share sa kanila. Okay. Let's go to Psalms 37, 1-7. This is one of my favorite in my younger days. And actually, I did a song during the camp with this verse 5, no? Commit your way to the Lord, trust in Him. Okay, let's read. Do not fret or worried because of evil men or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not worry or fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Amen. Amen. What a wonderful Psalms 37 written by David. Merong isang quotation, paki-flash nga. Ang sabi ni Carlos Dominguez, sabi niya, the biggest hater is usually not an enemy. It is usually the one who is closest to you. Wow, ano ba nangyayari sa mundo? Bakit mayroong mga ganon? No? In my younger days, parang hindi ko siya naranasan. Hindi ko nakikita sa iglesia, hindi ko nakikita sa mga kapatiran sa church. So, may dialogue ako with my friend, no, na si Lailani. Ang sabi niya, normally it happens. Sabi niya, it's human nature. Right? Sabi niya, Pastor. Sabi ko naman sa kanya, not human as we know it. It's the lack of moral, ethical, and behavioral values. Nakukuha yan sa paligid at sa naging norms na talaga. They said that if everybody is doing it, then it makes it moral. And ang pangit, pamilya mo mismo and the closest friends yung gagawa ng hindi magandang bagay sa'yo. Alright? So, these are all, nasa na ba yung moral? Iba yung moral, yung morality, okay, na nakadikit doon yung ethical. Marami hindi na kaintindi ng ethics actually. But when you have God in your life, He's a God of ethics. Okay? What is unethical most is sin. So the whole Bible is an ethic book. Nandun yung message of salvation, nandun yung message of sin, unrighteousness, andun lahat. Kaya pag ikaw, naghanap ka ng word na ethics, wala kang makita sa Bible. Katulad ng triune God, wala kang makita sa Bible. Tulad ng rapture, wala kang makita sa Bible. Okay? But kapag tiningnan mo siya, andun siya. So, yung mga Kristiyano, dapat mayroon silang high ethical standard. Actually, mga kapatid, hinahanap yan sa atin. Hinahanap niya sa atin. Kasi nakabuntot palagi sa atin, born again pa naman yan. Ba't ganyan siya? O, di ba? O? Tapos kasi, ginagaya natin yung mga unbeliever kasi inggit tayo. Why they have the privilege, to do that? Bakit sila pwede, ba't tayo hindi? Di ba?
Yon, mga isyong ganon. Sabi ko kay Lailani, sabi ko, wala kasing takot sa Diyos. May takot pa ba tayo sa Diyos? Okay? Kung may takot tayo sa Diyos, yung ating pamumuhay dapat straight. Straight. Hindi yung abangan natin palagi, babantay natin, magiging sober tayo all the time na tayo ay gumagawa na aayon doon sa moral and ethical values na binigay ng God sa atin. Jesus is the example of ethics, morality, okay, and good behavior. Now, there are two scenarios na pwede natin pag-aralan sa ating Psalms 37. No? Two scenarios we need to learn. Number one is evil is striving. Evil is striving. Siyempre, we are in the last days. Sino dito naniniwala na sa last days na tayo? Itong panahon natin ngayon, hindi to Garden of Eden. Okay? Hindi to Garden of Eden. Di ba? Ang init. Di ba? Ang init din ng ng mga tao. Ang ulo ng mga tao. Talagang sabi ng Lord dito, sabi ni David sa verse 1 and 7. Parang in-enclose niya yung verse 1 and 7. In-open niya with the issue and then he closed it with the issue. Na sabi niya, do not fret or do not be worried because of evil men or be envious of those who do wrong. No? Sabi ko nga kanina na tayo ba naiinggit? Di ba ang Kristiyano, wala siyang inggit? Dahil sabi ng Bible, sabi ni Paul, sabi nga, we need to rejoice, no, sa mga accomplishment ng mga kapatiran natin sa church. Di ba? For example, meron siyang bagong tsinelas. Di ba? Binyagan natin. Wala nang ganyan, yung bagong sapatos, tapos bibinyagan, di ba? Kaya binyagan natin yan. Inaapakan dati. Alright. Let's rejoice, bro. Grabe. Congratulations. Okay. Ang sapatos ngayon, na lang? No. 1,500. Meron na. Ay, hindi talaga ako bumibili ng sapatos na mahal. Diba? One time nga, gusto ko bumili ng Levi's. Pero, nandun kami ni Louis sa Trinoma ba yun? Trinoma, at may Levi's store doon. Nung tiningnan ko, 8,000, 5,000. Sabi ko sa 5,000, 5 pantalon na yun. Di ba? Pero may nangungulit sa akin, ilang buwan na ako kinukulit, na 1.5 ko raw, dalawang 501. Sabi ko, ano kaya yun? Baka pagsuot ko, kinabukasan, si Joshua nang susuot. Di ba? Siguro, pwedeng umunat at pwedeng lumiit. But when somebody has new thing, new accomplishment, everybody should rejoice. And there's no room for envy sa mga Kristiyano. Okay? Kristiyano Kristiyano ba kayo? Taas ang kamay na hindi Kristiyano dito. Yung mga inggitero at inggitera. Okay? Dapat walang ganun. Kasi pag ganyan, walang problema ang ating komunidad. Okay? Walang dapat problema ang komunidad. Well, hindi ko sinasabi na hindi ka rin pwedeng bumili. Bumili ka kung gusto mo yung ng brother or sister mo. Di ba? Sabi pa dito sa verse 7, do not fret when men succeed in their ways. Grabe. When they carry out their wicked schemes. Yung mga masama nalang ginagawa, no? Nagkakaroon ng good result para sa kanila. They succeed. Tumpak, bro. Okay. Natin siya. Na itapon natin siya sa ilog. Ganyan, di ba? Tumpak. Maganda. Okay. Congratulations. Bakit sila, no? Yung mga kalaban nila, yung kinainisan nila,
sandali lang nilang makuha yung kanilang gusto makuha. No? Bakit yung Kristiyano? Sabi ni Lord, kapag sinampal ka dito, pasampal mo rin yung kabila. Ba't ganun? Ha? Sabi nga pag binato ka raw ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay na nakapaloob sa isang bote. Isang boteng matigas. Alam mo, marami mga twist ngayon sa mga katotohanan na dapat natin i-apply sa ating mga buhay. May mga twist, no? So, mga kapatid, huwag kang mabalisa sa mga masama. Okay? At sa mga gumagawa ng hindi tama. Right? Huwag kang mainggit sa kanila, di dapat sila kainggitan. Alright, you know why? Hindi ko lang alam kung huwag kang mag-alala kung nagtatagumpay sila sa kanilang ginagawa kapag ginagawa nila ang masama. We can easily say that magagaya natin sila. Sabi na, mayroong kasabihan na we can do what the Romans do. When you are in Rome, do as the Romans do. Okay? Yung i-adapt mo sila, ang kanilang ginagawa, para ikaw ma-accustom doon sa kanilang ginagawa, sa kanilang behavior, at sa kanilang situation sa buhay. So, hindi kailanman dapat gayahin at kainggitan ang ginagawa ng mga masama. Alright? Sabihin mo na lang, good for you, bro. Okay? Good for you. Okay? I know, meron ka pang meron ka pang success sa ginagawa mo. Bro, ako actually, nabayaan ko na lang. Sabi ko, sige, bahala ka sa buhay mo. Okay? Ikaw na lang dyan, di ba? Alright? Ako kasi si Pastor Henry, hindi ko alam kung anong training meron ako Halo-halo isa sa mga training dyan, yung gusto kong maging military kasi. No? So, nasanay ako pag kinausap kita, once lang. Walang confirmation. Kapag sinabi ko to sa'yo, gagawin ko yon. Huwag mo i-follow up sa akin. Because I am a man of one word. And that word is okay. Okay, I'm a man of one word talaga. So, yung mga principle na ganyan, kahit sino magkamali, friend ko, pamilya ko, I'm willing to release. Okay? So, Kristiyano ka, but those people are toxic people around you. It will waste your time. It will waste your opportunity to reach other naniniwala sa iyo. Sabi naman ng Bible, the prophet is not accepted in his hometown. Diba? Diba? Kasi, tulad natin, diba? Yung may story ka ng hindi maganda. Diba? Yung naging Dennis Jimenez ka sa buong komunidad mo, tapos na-born again ka, diba? Sino maniwala sa iyo? Ha? Diba? Kaya, hindi ko lang alam, yung mga prophet dati, nung bago sila naging prophet, kung kalat yung buhay nila. Di ba? And even David, no? Ang daming kalat. But we thank God, no, that God is changing people. Now, let's go to sin number 2. Because we have the Lord who judges in justice and righteousness. Therefore, put your trust in the Lord only. Verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Parang hinimay-himay ko lang siya, mga kapatid, para inyong maintindihan. Those who trust in the Lord are good people. Say amen. Amen. But why there are bad Christians? Okay? But why mayroon mga bad Christians? Those who trust in the Lord do good.
Kaya sabi ng verse 3, and do good. The one who trusts in the Lord is capable of doing good. Capable din sa doing the wrong thing, pero mas priority niya. Because yung trusting God, mayroong malalim na ibig sabihin nun. Ang trusting God. Trusting God, for example, somebody violated you, may nagawang hindi maganda sa'yo, ano sabi ng Lord? 70 times 7. O, di ba? Pasok ka agad yung 70 times 7 doon. Yung bahala na si Lord sa kanila. And the one who trusts in God, the person who trusts in God can do good because he is trusting the Lord. So when we trust God, we can live in whatever community. Napalayas na ba kayo sa isang komunidad na na punta kayo? Yung na wanted kayo sa buong sabi ng buong barangay, hindi namin kailangan kayo dito, lumayas kayo. Is our presence sa isang barangay sa ating tinitirhan ay nagiging ano ba tawag dyan? Naging komportable yung mga tao. Usually, hindi ako nagpapakilala na pastor ako. Pag pupunta ako sa isang lugar. Kaso lang hindi mo matatago. Okay? Sa Marby, maraming mga pastor doon na nakatira sa loob. Pero ako lang yung tinatawag nila na pastor. Pag sinang pastor, ako yun. Dito rin, sa street na ito, everybody called me pastor. Hindi ko naman sila tupa. Kayo ba'y napalayas na? Sino napalayas na dito sa inyo? Sa inyong lugar? But, mga kapatid, when we trust God, we can live in whatever community. Kaya sabi ng Lord, dwell in the land. We can dwell in the land. Saan ka maninirahan? Sa moon? Sa Mars? Hindi eh. We still are part of this world, though we are not of this world. This is not our home. We're just travelers. Tayo ay mga pilgrims. No? Dumadaan lang tayo, nag-journey lang tayo dito sa mundong ito. And that as we live in this land, God is protecting the means of our how we live. God is operating the safe mode for those who trust in Him. Yun ang justice ng Lord eh. The justice of God, okay, ay para sa mga kanyang mga anak. No? You can live and then you can you can prosper. So, excuse me po. Actually, napagod ata ako kakaakit ng mga mga tulugan namin kahapon. Dahan-dahan lang pero nag-ipon-ipon ata. Okay, God is protecting the means of living. He's protecting your work, your job, because after all, He wants you to live in the land. Okay? So, yun, makita natin yung justice ng God ay para sa atin. We can freely live and enjoy in the land because we are trusting God. Siya ang naging bahala sa atin. Hindi yung attitude na yung parang, kesera-sera, whatever will be, will be. The future is not ours to see, kesera-sera. O hanggang masira na lang, ang diskarte mo sa buhay, kasira-sira mo. Okay? Hindi, we are doing something. We have God who is over all powerful. No, the owner of the universe. He is there. He is managing us. He sees to it that, justly, you'll have your work, you'll be protected in your work, you'll be loved by the people in your workplace, and that the Lord will always protect yung means of your income, of your living. Hello? Hello?
Alam niyo ba yung mga income natin ngayon? Pakita ko sa inyo. Meron tayong sweldo, di ba? Batas yan. Ha? Pero alam mo ba yung sweldo natin, hindi tayo mabubuhay sa sweldo natin? Tama? Go with me. Tama? Kaya nga nag-create sila ng isang law. Living allowance. So sa maliit na allowance na yun, doon tayo nabubuhay. You get, pag minsan, di ba, pag inisip mo, ano ba yan? Di ba? But you know, our living allowance is, by the grace and mercy of God. That, kahit anong nangyari sa atin, no? Mayroon tayong magugulat ka lang, nabuhay ka pa nga, tapos ang taba-taba mo, laki na ng tiyan mo. Di ba? Di ba? Ikaw na rin nagsisira ng bahay mo dahil pagpasok mo ng pinto, sira yung pinto mo. Yung ganyan, tipong ganun. Huwag niyong kalimutan, ha? God is just, and that this based in His righteousness, nandito sa atin, that God is protecting our means of living, and that God is operating, on the level of security sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Bihira kaya kayo nakakita ng mga Kristiyano na na nadidisgrasya. May nakita ba kayo nalaman isang Kristiyano nagmumotor, nangangamote? Tapos nasa ilalim ng 16-wheeler truck? Tapos yung lahat na gulong ay gumulong sa kanya? Wala pa ako nakita. Wala pa ako nalaman. Tell me JR okay? Kasi because of this, God is protecting you. God is always protecting you. Alam mo yung nangyari sa Fairview na isang araw, nung Monday night ata. Yung Monday night, bus, di ba? I was telling Louie, Superlin, I was telling Louie na, Mami, kaya kami na traffic. Dahil yung mag-asawa doon, bumulagta lang doon sa ilalim ng underpass ng Batasan. Tapos, sabi niya, nung kinabukas sabi niya, oo nga, maraming patay. So, anong maraming patay? Mag-asawa lang yun. Siguro nauntog lang yun. Nag-slide, ganyan. Yung pala, nalaman ko, sa Fairview pala yun. Walang kakwenta-kwenta yung di ba? Yung banggain ka ng bus, ganyan. So, mga kapatid, sometimes sabihin mo, saan kaya ako pwedeng dumaan? No? Ano dadaling ko ngayong gabi? Kaya kami ni Louie, sa gabi, pag hinatid ko siya, yung malaki dala namin. Okay? Pag sa umaga, yung puti naman. O at least, di ba? Medyo matipid yung isa. Yun, mga kapatid, tingnan yung current situation natin. Consider the current situation. Ang sabi ng iba, okay, hindi ko alam kung mga Kristiyano kasama dito. Sa office, di ba? Pag may na-promote, nakakuha ng bonus ng mas maaga, hindi lang sana all. Ang sabi nila, saan ang hustisya? Isa rin ba kayo, sumisigaw? Justice! Alright? Justice. Yes. Pag minsan nasisigaw natin yung hustisya na yan. But justice is served for the people of God. Na-serve na sa atin ng Diyos. The moment we receive Jesus Christ, the protection, okay? The moment we trust in God at pinaubayan natin ang lahat sa Lord, yung pagkilos ng God sa ating mga buhay nag-umpisa. Kaya, in the office, gaano man yung kalaki, ang pwedeng pagkainggitan mo, ay parang walang effect sa'yo. You know why? Because meron kang attitude na, thank you Lord for the blessing. Sa mga hindi alam ko, mga corrupt sila, pero at least sila, di ba, nakatanggap sila. Ako, okay lang ako. Ikaw naman yung may-ari ng lahat sa buong mundo at sa mga kalangitan. Di ba? Di ba? Sino mayaman? Yung CEO, CFO ng isang kumpanya? O yung Panginoon na tinalaga mo yung buhay mo? That you say, I put my trust in you, Lord.
Hallelujah. Do you still trust God? Ganon. Sabi ito, justice is served for the people of God. We don't live in the unbalance and scarcity of God's attention. Ni minsan, hindi nagkulang ang Diyos sa pagbigay sa atin ng kanyang presence. The Lord is always there. We always have God in our lives. Nung youth pa ako, kahapon lang yon. Pag umalis ako ng bahay, alam mo yung place namin, ng pinaka-latest namin tinirahan, para siyang tondo. Okay? Yung bang naglalakad ka, natalaga mo na talaga yung buhay mo sa Lord. Kasi di mo alam kung bala ang tatama sa iyo o yung dyan target. Di ba? Ganon. Tapos sabi naman ni nanay, every time na alis ako ng bahay, lalo na gabi, to ingat ka dyan, baka masaksak ka. Sabi ko, grabe, saksak talaga, sakit nun. Ginakwento kay Louie, kasi nung grade 6 ako, I am a drafting. I draw letters like this, ganyan. So, drafting. Ang aking brush para siyang ice pick kasi meron siyang casing. So dadala ko 'yon. Kapag yung sitahin ka ng pulis, brush 'yun eh. 'Di ba? So walang violation. Pero yung pwedeng kumalaban sa iyo at magdadalawang isip na kubrong haba ng ice pick. Dala-dala ko palagi yun. Mukha talaga siyang ice pick na ganyan, kahaba. Ganyan. But you know, the Lord's attention is always with us wherever we go. Nagpe-pray pa ba kayo ng Lord, give me the troubling mercy. Nagpe-pray pa ba kayong ganyan? Pag outing lang ata, Pag sama-sama sa di ba? Lord, yun na. But you know, the righteous, has the protection of God. Meron tayo protection galing kay Lord. Bago mangyari ang sakuna, as you drive, kung nagda-drive man kayo or nagko-commute kayo, mayroong binibigay na wisdom ang God sa'yo. Okay? Well, anyways, we don't go to the streets and shout our dissatisfaction against sa government. Pag nakita ko isang opisyal na simbahan, nakita ko on the road, nagsha-shout doon. Ko-confront talaga kita if I have the time. So one time, yung yung lumalabang kay Justice Sereno, sabi ko sa 700, alam niyo 700 Club? Okay. Sabi ko sa 700 Club, why are these people on the road? Sabi niya, Pastor, ganito lang, ganyan. Wala kami kinalaman, kino-cover lang po namin sila. Okay. Sige. So, hindi ko na nga sasabihin, baka mawala pa yung respeto nyo eh. Pero pinaka-head siya ng lahat na evangelicals sa Pilipinas. Hindi ko sasabihin pero nung time na nag-cover kami ng KCCN doon sa Victory Church in BGC, nagkasalubong kami sa CR. Yari ka ngayon. Sabi ko, bakit nasa street ka? Ba't ka sumisigaw doon? Sinong pinaglalaban mo? Inamin niya naman pinaglalaban niya. Bakit yung pinaglalaban si Sereno? Kasi tayo ang 50% na nagtalaga sa kanya sa Supreme Court. Sabi ko, pangit. Dinala na ba natin ang ating laban doon sa street? Wala natin pagkakaiba doon sa mga komunista. Okay? Nagpapahirap sa traffic. Traffic na nga, di ba? Magpapahirap ka pa doon, tapos minumura ka. Di ba? Ng mga tao na hindi mo kilala. Yung mga ganyan. We don't go to the streets. We don't because justice is served already for the righteous.
Sana po naintindihan po natin. Yung para sa'yo, ibig sabihin nun, yung para sa'yo, para sa akin, ay binigyan na ng Lord. And we don't care. Ano man mangyari sa mundo, we don't care. Dapat, mga kapatid, translate natin ang ating ganyan, no, na feeling, to shout Jesus. Amen? Amen. Share Jesus. Kaya nga, the wicked would resort to ruining other people's integrity. Yun ang wicked. Just to get what they desire. So how much we trust God for our life and our family. Pangalawa, learn to enjoy in the company of God. Ito, every time na punta ako dito, mabasa ko itong verse 4 na ito, wala akong maisip sa word na delight, kundi ice cream. Ito totoo talaga. Paano ko ba i-describe yung ice cream, Lord? Di ba? Ang sarap, di ba? O ganyan. So may mga diabetes, bawal. Pero meron namang FIC or Ben and Ben. Ay, banda pala yan. Ano yan? Basta, no, na hindi matamis. You know? Okay? Paano malaman, Kiray, kapag yung ice cream ay matamis? Hindi, dilaan mo muna. Ayoko, matamis. Di ba? Alright. Now, why ice cream? Kasi everybody likes ice cream. Everybody loves ice cream. Okay? Gusto niyo ice cream mamaya? Sa mainit na panahon na ito? After mo kain, lagkit-lagkit ka, di ba? Sabi ng verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Parang D to D. Okay? I-delight mo sa Lord kasi yung desire ng heart mo ibibigay niya. That is justice. Yun na siya, pupunta ka pa na, oh, sana oh! Tayo lang mga Pilipinong ganon. Word natin yun, sana all. Di ba? Justice. Saan ang hustisya? Mas malalim, di ba? Hustisya naman. Di ba? We need to develop a rare kind, yung kakaiba, no? Kind of loyalty sa ating Panginoon. And bakit rare? This rare kind of loyalty sa God is yung being uncompromising. Na yung loyalty mo, kahit ano mangyari, kay Lord ka pa rin. Because you are not serving people, you are serving God. But as you serve God, you have that, you don't violate, yung rights, karapatan ng tao. Kasi, o kaya ng pastor, kasi sabihin mo, sa God naman ako nagsiserve. Diba? That is a big no-no. Dahil bubuntot doon yung tinatawag na mga kasalanan na violation. Number 1 doon. Lahat naman doon nakapaloob doon sa rebellion. Okay? So, develop that kind of loyalty to God. Kasi kung saan ka man ilalagay ng Lord, your loyalty, di ba, ay sa Kanya. Okay? In our time, kami Pastoral Week, kung saan naman kami dadali ng Lord, we do effectively support the church. Okay? I work. Pag minsan kasi, pag hindi ka nag-work, hindi mo intindihan Your attitude, work attitude, okay, sa ministry, is always the reflection, it's supposed to be the reflection of your work attitude sa labas. Nag-guess nyo ba? So, how you do perform in the field, bringing all the sheaves, and then dadali mo yan sa warehouse ng Lord to bless the church, to bless the household of faith. Ganyan, di ba? So, how we perform there reflects, yung ministry natin. Kasi kung naintindihan mo lang, di ba? Okay? Ang hirap maghanap ng pera.
Totoo lang. May pag-uwi nyo, yuko kayo, papunta dyan sa labas, wala kayong makikitang pera. Mahirap maghanap ng pera. Tama? Kaya, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na magkaroon ng amount, di ba? Pag minsan, parang ayaw mo ng gastusin. Kasi nga mahirap, di ba? Sabi nga raw nila, mga Ilocano, mga kuripot eh. Ang pangit daw magsama, Tagalog at saka Ilonggo. Kasi one day millionaire. Biblical naman po yun. Don't worry about tomorrow because tomorrow will worry itself. Di ba? Biblical yun, di ba? Oh. Eat, marry, tomorrow you will die. Meron si Fania, hindi ko makalimutan yung kanyang pangalan. Sabi ko, Fania, meron akong 50 centavos dito. Sabi, akin na rin 50 centavos mo. Sabi niya, sir, meron kasing Paris ito doon eh. Ilocano yun ha. Sabi, meron kasing Paris doon eh. Napatulala ako, sabi ko, bro, ganun kakalalim. Hindi bro, importante sa akin yung 50 centavos na to. Kasi may Paris ito. Kasi gusto nyo pa rin buuin yung piso. Nag-guess nyo ba? Mahirap mga kapatid. Magano. But, when you enjoy in the company of God, saan galing yung resources? You belong to the King. Yung resources mo, galing sa King. Amen? Yung mga blessings na tatanggapin mo, hindi pwedeng explain yan ng tao. Kaya isang Kristiyano na blessed ng God, sabi na lang niya, basta. Bro, sis, paano nangyari? Hindi ko ma-explain, basta. Okay? Dumating na lang yan dito. Paano ka nagkaroon bahay mo? Dumating na lang yung bahay ko. Well, anyways. Okay. Mahalin niyo ang Diyos. Love God. Develop that rare kind of loyalty to God. Kahit saan ka man, dadali ng Lord. Okay? Tutubo at lalago kayo. Amen? Kausapin mo ang Lord. He's not at a distance, no? Parang sabihin natin, God is watching at a distance. Titingnan ka lang. Nadapa si JL. Ayan. Pang-anim na yan. Diba? Ayan. Diba? God is not watching out for the distance per se. He was involved. And gusto ng Lord, nakausapin naman natin siya. You know, yung heart and at the back of your mind, diba? Okay? Lord, pag minsan hindi mo i-utter, sinasagot ng Lord. Kaya sabi ng Lord dito, just delight yourself in me, love me, everything you do, dapat yan ay para sa kalawalhatian ko. And tingnan mo, may mangyayari sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Mamaya, kasi mamaya ko pa bibitawan to. Okay, confide your plans and your thought to Him. Ano mga plano mo sa buhay mo? Gusto mo na mag-asawa? O gusto mo na mag-asawa uli? Tell the Lord, Lord, sana ganito, ganyan. Di ba? Talk to Him. Confide your plans and your thought to Him. And then, subukan mo naman, taste and see the goodness of God. Yung kinanta natin kanina. Okay? Is God good? Just taste and see. Try the Lord. Pwedeng matagal na tayong Kristiyano pero hindi pa natin nasubukan ang kanyang provision. Hindi pa natin nasubukan ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Di ba alam nyo, pag nag-challenge, magic, di ba? Yung tag dito, yung gagawa ng mga himala, di ba? China-challenge natin. Nung maliit pa ako, elementary days, high school, ganyan. Pag may nakita ako nagmamagic, andun ako. Pag may orasyon na sa lalaban ako, in Jesus name, hindi mangyayari yun. In Jesus name, hindi mangyayari yun. Tapos, kinakontra ko. Pinapawisan yung magicero. Sabi ito mangyayari, ganyan, di ba?
bakit yung ahas ko hindi pa lumalabas? Guys, oh, taste and see the power of God. His goodness and what He can do. Hindi yan pwedeng isalpak dito, i-contain dito sa ating iniisip kung gaano kalaki ang Diyos. He can do more than what we imagine. Okay? That is God. Ay, ito na ito, bibitawan ko na. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Anong ibig sabihin yan? The outcome of delighting in the Lord is always an answered prayers. Answered prayers. What your heart desire, okay, ibibigay ng Lord. Taas ang kamay, naranasan na. Naranasan na. Ay, doon niya, parang kinakalibutan ako. Kamukha mo si nanay. Di ba, no? Magkamukha sila, parang magkadugo. Okay. Ang dami natin answered prayer. Tama, di ba? Okay. Sino mag-testify ngayon? Yung mga sagot ng Lord sa atin. Delight yourself. Lahat na nangyayari sa buhay natin dahil dikit tayo kay Lord. Amen? Sige, sip-sip na. Kung sip-sip. Sip-sip ka kay Lord. Okay. Magtataka ang mga mata at nagsusulyap yung mga mata ng masasama sa tagumpay. At yung dalisay ba yun at tunay na nangyayari sa iyo na sagot ng Lord? Dahil ito ay bunga ng pagdikit natin sa Lord. Amen? Pagdikit natin sa Panginoon, hindi galing sa masamang kaparaanan. Alam nyo ba yon? Okay, paano ba to? Nagsugal ka, nanalo ka. Di ba? Nanalo ka. Enough to sustain nyo, 3 months, ang panalo mo. Sabi mo, Lord, thank you. Pwede ba yon? Dikit ka lang kay Santo Niño, magkakaroon ka ng ganyan. Okay? yung mga ganyan yung mga tao, hindi nila alam na yung pagsunod sa Lord, marami kasing yan nakaakibat na factors no, ng mga usapin. Lahat ba yan alam mo? Dedication alam mo? Commitment alam mo? Ano na ba nagawa natin sa Lord para gagawin ng Lord sa iyo yan? How is our heart? Okay? 'Di ba? So, yung mga bagay ito. So, bakit sabi ng iba siguro, bakit itong tao na to laging may sagot ang Diyos sa bawat panalangin? Hallelujah. Start, to delight yourself in the Lord. Kung ano man desire ng heart mo, ibibigay niya. Amen? Yung asawa, ano lang yan? Di ba? Tawag dito. Sa plano ng Lord, naka-default yan. Tama? So, gusto mag-asawa. Di ba? Pag sa ayaw gusto mag-asawa, default din yon. Hindi ka dumating Di ba? Pero kay Lord, automatic yon. Default din yon. Okay? Automatic. Ibibigay ng Lord sa iyo. Alam niyo ba, bibigyan ko ng isang example lang ng pag-aasawa. Ay, nangyari sa akin. Mayroon dating gustong-gusto sa akin. May gusto, ang laki ng gusto sa akin. Tapos nagalit ata, wala naman kang nagawa. Slinam niya ang door sa akin. Slam yung door. Bye-bye. Ganon ako ka-sensitive. Huh? Ngayon, ako ang nagsislam ng door para kay Pastoral. Well, anyways, mga kapatid, piliin yung asawa na na siyempre maganda, matalino, di ba? Tama? Matalino ba yung asawa nyo? Matalino nakuha natin, Na? Para si Stephen, ayaw magsalita. Well, anyways, mga kapatid, yung sagot palagi sa panalangin, magtataka yung mga tao. Okay? Paano nang pasagot yan? Di ba? Si Pastoral Louie dati,
Siyempre, nagma-masters na. Akala, grade 6 pa lang. Diba? Sabihin sa bus, ne, upo ka, ne. Sabi ng iba, lalagyan ko rin ng helmet. Sabi ko, hindi na ako nagmumotor. Ba't hindi ka helmet? Baka daw magising. Di ba? Mabagok, magising, amnesia. Ha? Sino ka? Magnanakaw! Ganyan, di ba? Makulong ka pa. But hiningi mo sa Lord, di ba? He sees an answered prayer. And ako, ang magandang answered prayer kay Pastor Louie. Totoo lang. Amen? Amen. Dito kasi pamilya ni Louie, kaya ayaw nila mag-amen eh. Dito kasi mga ko na to. Pinapakain ko to. Ano oras na ba? Ay, mag-alas 12 na raw. Offering na po tayo. Okay, lastly, letter C. Tingnan mo yung justice ng God para sa atin. Yung katayuan talaga natin. Sabi ng chapter 5, verse 5, commit your way to the Lord. Again, trust in Him and He will do this. Dito natin maranasan ngayon na He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Hindi natin maintindihan yan. Kaya, tingnan natin sa ibang translation. Ang letter C, sasabi lang natin, have a concrete commitment to God. Dapat yung ating pagtatalaga ng buhay natin sa Lord, konkreto yan. Konkreto. Okay? Kailangan mo ng bulldozer para tibagin yan. Pero kahit tibagin mo yan, mayroon pa rin yan. Mayroon pa rin, tawag dito, makita mo yung, kung saan siya nakatayo. Di ba? Yun. Let's go to another version, which is TLB. Ang ganda. Commit everything you do to the Lord. Okay? Trust Him to help you do it. And He will. Your innocence will be clear to everyone. Yung sinasabi natin na yung mga tao nagsasabi ng masama para sa atin, na hindi naman totoo, it will be cleared out. So, your innocence will be clear to everyone. He will vindicate you with the blazing light of justice. Ang bilis niya, mga kapatid. And then, of justice shining down as from the noonday sun. Alam niyo ba yung noonday sun? Pagtitigan mo yung sun. Ngayon, alas 12. Lumabas tayo. Titigan natin yung sun. Hindi clear eh. Nakakasilaw ng pagtatanggol ng Lord sa buhay mo. Ganyang ibig sabihin yan. Ang ganda. Kaya I like this eh. Siguro mga pa lang ako, high school pa lang ako, may kanta na ako dito. No? Commit your way to the Lord. Trust in Him, trust in Him. So, yung mga lunatics naman, yung mga siraulo, yung nagtatrust sa buwan. Yung kumakanta ng, sa ilalim ng puting, di ba buwan yun? Mga kapatid, mas maliwanag sa buwan. Okay? Mas maliwanag pa sa buwan, mga kapatid. Walang papantay sa liwanag ng araw. Amen? Ang justice ng Lord ay revealing para makita ng lahat na ikaw ay anak niya at wala ka ng kasalanan. Amen? So, be a committed Christian. Everything we do to the Lord, we will do everything for the Lord. Wala akong utang na loob sa bawat isa. Wala din kayo utang na loob sa akin. Intindihan niyo? Okay? Everything you do in your ministry, do it for the glory of God. When you give money to the Lord, it's sa akin yon. It's between you and God. So, do everything to the Lord. Commit your way to the Lord. That is your commitment. Okay? So, ganon. Lahat naman tayo, no? All together, we'll go together. Let's do these things for the Lord. If your gift is giving, then give to the Lord. Sabi nga ni Paul, di ba? If it is administration, if it is, teaching, blah, 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 okay? Do it for the Lord. Sabi ng Philippians, ito, trust Him fully that He will do it
Because God is always will do it. He will always finish what He started. Let's go to Philippians. Ang sabi ni Paul, doon sa mga partners niya in the gospel, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Tingnan mo yan. The first day, nung nakatanggap sila sa Lord, hanggang nakasalamuhan na si Paul, ang kanilang faithfulness sa Lord, hindi walang transfer ng church dati. Bakit kasi ngayon, alam nyo, naawa ko. Kasi, sino ba yung kausap ko? Tapos, ayun, si Minit, I visited my friend, Minit, sa kanya studio sa harap ng sa harap ng UST. So, it was like, siguro 1 o'clock yun ng madaling araw. Nandun kami. Tapos nakita ko, bago ako makarating ng studio niya, may nakita akong simbahan sa baba. Kondo yan, 1920 stories. Sabi ko, Minit, may church pala dito. Sabi niya, 3 ang nagsiservice dyan. Sabi ko, wow, very good. Pwede ba kami dito? UST. Pero sabi ni Minit, bago ako malis, sabi niya, may nangyari nga sa church eh. May divide na naman. Ganon ba? Division. Ay mga kapatid, walang ganyang issue sa New Testament. Walang ganyang issue. Okay? Because, sabi ni Paul, He who began a good work in you. The moment we receive the Lord Jesus Christ, He already done a good work sa buhay po natin, sa bawat isa. And you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Wala naman perfect na pastor eh. Wala naman perfect na member ng church. See my face. Hindi perfect yan. Akala niya perfect tong... Wala, mga kapatid. Sa awa lang ng Lord, nagkaroon tayo ng face na ganito. Hallelujah. Every time nga na, pinagluloko ko yung mga classmate ko, yung mga kausap ko, sabi nila, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, alam mo, ngayon nakikita mo lang yan, pero nagkasakit lang ako eh. Ibig sabihin, mas maganda pa dyan, di ba? But anyways, mga kapatid, kukumplito ng Lord ang pinag-umpisa ng Lord sa buhay niyo. Pagod na ba kayo? Okay? Pagod na ba kayo? Kapag ako yung pastor niyo, consider niyo pastor, stricto kasi ako eh. Masaya naman kausap, di ba? Masaya akong kasama, di ba? Sino sabi na masaya? Masaya, di ba? Lalo mga kwento ko, walang kwenta, di ba? Ganun lang. Pero stricto ako. Wala pang church dati, si Ray nga, muntik ng mag-backslide, si Ray. Ganyan. Kasi, bakit daw pinagbabawal ko yung beer? Bawat Christmas party namin may beer. Napagod na ako. Sabi ko, umalis kayo. Christmas party, family reunion yun, ha? Alala nyo yan sa Marby? Tapos na ang palabas. Dinididiinan ko na ang buhay ay ganito. Gusto nyo Gusto nyo maging masayang Christmas party? Simula nun, naging masayang Christmas party. Tama, di ba? Kasi dati, may kwento ko lang sa hindi namin pamilya, ha? Okay? Kayo dyan. Dati, pag may reunion, ang saya-saya din, di ba? Mamaya, nakainom na ganyan, mag-iiyakan na yan. Eh, yung mga artista dyan, pare-pareho lang naman. Every year. Yung kinikwenta yung di ba? Yung mga historian kasi mga yon. Naalaala yung beer, nakakapag-alaala, yung masakit ng loob. Di ba? Yung mga, basta ganun. Simula nun, naging masaya ang aming Christmas party. Alam bakit? Nag-aagawan kami sa mga prices na 20 pesos. Di ba? One time, di ba? Pero siyempre, sabi ko, justice.
Pwede ba? Ilang taon na yan? 20 years na yan? 20 pesos na yan? Itaas nyo naman sa 50. Umaten kayong Christmas party namin. Hindi, totoo, masaya. Mayroon lang gate ticket, entrance, 2,000. Para makauwi kayo ng 1,500. Alright. Ito sabi number 7, be still before the Lord and wait patiently. Napapagod na ka sa ministry? Pwede bang huminto tayo? Hindi. Hindi natin alam yung direction ng God And, marunong dapat tayo magantay sa Lord. Amen? Only those who wait upon the Lord will have God's sustaining grace. Totoo lang talaga. Sabi ng Isaiah 40, even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope or wait in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yung waiting natin, mga kapatid, hindi ito kanta ng Eraserhead na nakailang isaw na siya sa pag-antay. Di ba? Hindi ganon. Kapag ganyang attitude mo, you are not waiting upon the Lord. Sabi, tagal naman nun. Ang hirap kayo mag-antay, di ba? But patiently, God will develop our patience. And as we trust God, He will do something for us. In His due time, in His time, in His perfect time. He will make all things beautiful in my life, in your life, sa life natin na bawat isa atin. Hallelujah. Amen? Say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Do not grow weary. Let's walk and not be faint. Diba? Mas maganda yung nakita ka na matay na sa talaga lumalaban, diba? Diba? Hero ka nun. Diba? Ganyan, hindi kayo namatay, wala kang ginagawa. Sabihin mo, kunyari, bago ka mamatay, sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Sasali ako sa pagbuhat ng mga speakers at church. Ganyan-ganyan ka pa, di ba? Pastor, pag-pray mo ako. Yan. Isa pang kalakasan. At gagawin ko to, si Samson, di ba? Isa pa, Lord, ganyan. When those strength, na youthful strength natin are gone, magsisisi ka. Kasi you have not given your best para sa Lord at your best performance, at the best of your strength na hindi mo nabigay sa Lord. Okay? Last verse, and hey, offering na tayo. Galatians 6:9-10 says, let us not become weary in doing good. Amen? So as we trust in the Lord, kanina sa Psalms, do good. So sabi naman ni Paul, let us not become weary in doing good. Do not stop in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Ang pangit kasi kapag, Lord, yung bayan kong good hanggang dito na lang po. Isang good na lang kailangan mong gawin, nandun na po yung promise ng God. Di ba? And then you miss the point. Do not give up because of that harvest. Doing good is doing the harvest. Amen? And therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Sino nakalagay? Especially to those who belong to the family of believers. Huwag nating i-malign, huwag nating insultuhin, huwag nating ipahiya, huwag nating yung mga tao na member ng church dito. Huwag natin sirain sila. Let us always do good for them. Amen? Especially, sabi ni Paul, in the midst of the believer. So, anong meron tayo sa kabuuan, mga kapatid? Pasalamat tayo sa Lord. Amen? Pasalamat tayo sa Lord. Because the moment we give our life to the Lord, He gave us justice and righteousness. And He allowed us to live in that. In that. Sa mundong ito, mga kapatid, justice hindi totoo.
sa kay God lang ang tunay na pagtatanggol, okay, ng hustisya. Amen?